Kabanata 646. Oo, tama. Mas malakas pa sa akin ang lalaking ito noon. At saka, kakaiba siya. Sa oras na iyon, makikita mo siya. Humph, wala akong problema. Pero dapat alam mo rin na hindi kay Yas. Depende rin sa ibang tao. Si Goyan ay halatang napaka-curious. Anong uri ng tao ang maaaring kumbansihin si Fang Kenyun o? Haha, parang hindi utol yung iba. Sabi ni Fang Kenyun na may mahinang ngiti. Swoosh. Habang nag-uusap sila, bigla na lang nagkaroon ng alitan. Sa sumunod na sandali, may lumitaw na figure sa kanilang harapan. Sobrang bilis. Biglang nagbago ang mukha ni Goyan. Nagbigay din ng mapagbantay ang kanyang katawan. Senior Brother Fang, bakit ka nandito? Mainit na sumigaw ang lalaki, at naging malinaw ang hitsura ng kabilang partido. Si Zephyr iyon. Junior Brother Kan, pabilis ng pabilis ang iyong bilis. Nakangiting sabi ni Fang Kenyun. Ito si Goyan mula sa Heavenly Palace Peak. Siya rin ang matalik kong kaibigan. Isa rin siyang nangungunang eksperto sa Heavenly Palace Peak. Noon, sa mga guho ng Lunar Academy, nagkataon na siya ay nasa pag-iisa. Baka hindi mo pa siya nakita. Ipinakilala siya ni Fang Kenyun kay Zephyr. Pagkatapos, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Fang Kenyun. Pumunta ako sa Supreme Peak para hanapin ka. Gusto kitang imbitahan na pumasok sa Ancient Wastelands. Ang sinaunang kaparangan. Narinig na ni Zephyr ang pangalang ito. Maraming mahiwagang lugar sa The Ethereal Land, tulad ng Forbidden Lands, Secret Lands, Grotto Heavens, at sinaunang sukat. Mayroong hindi mabilang na mga lugar. Ang Ancient Wastelands ay orihinal na isang pinagpalang lupain na may malaking lugar at maraming mapagkukunan. Ito ay napakaangkop para sa mga martial artist na linangin. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang kakaibang pagbabago sa mundo, dumaloy ang oras. Nagbago din ang Ancient Wastelands. Ang evil energy ay agresibo at nagbago mula sa orihinal na pinagpalang lupain sa isang ipinagbabawal na lugar. Ang evil energy sa loob ay sapat na para maapektuhan ang isip ng isang martial artist. Kapag seryoso ito, madaling mabulok ang katawan ng isang martial artist. Fang Kenyun, huwag kang ang magsalita ng kalokohan. I'll try this guy. Sa isang tabi, biglang pinutol ni Goyan mula sa Heavenly Palace Peak ang pag-uusap ng dalawa. Humakbang siya at talagang piniling atakihin si Zephyr. Hindi nakapagtataka na may ganoong ugali si Goyan. Ang sinumang ibang tao na may tila mahinang kapareha ay magkakaroon ng iba pang mga ideya. Huwag. Magsasalita pa lang si Fang Kenyun nang huli na ang lahat. Sa sandaling ito, nakagawa na si Goyan ng kanyang hakbang. Buzz. Ang daliri ng kanyang kalaban ay gumalaw na kasing bilis ng isang espada. Sa isang iglap, nasira ang espasyo, at ang mga anino ng daliri ay naging hindi mabilang na mga bakas, tulad ng hindi mabilang na mga bituin sa kalangitan. Ang liwanag ng bituin ay nagniningning, ngunit may malaking layunin ng pagpatay. Sa harap ng pag-atake ng kabilang panig, hindi nagbago ang mukha ni Zephyr, ngunit sa katunayan ay medyo hindi komportable na atakihin ng napakalamig. Ngumuso siya sa kanyang puso. Mabilis na kumaway ang palad ni Zephyr. Klang. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Dahil naintindihan na niya ang kaunting lakas ng Focus Realm of Wind, ginagamit na niya ngayon ang Spirit Breaking Sword Palm, na mas mabilis kaysa dati. Sa isang iglap, naramdaman niyang magkahalo ang totoo at ang kasinungalingan. Bang! Ang tila simple at walang palamuti na maliit na handprint ay direktang bumaril sa starry sky ng kalaban. Ang hindi mabilang na mga bituin ay kumikislap na parang papalibutan at papatayin siya, ngunit ang tatak ng kamay ay napakatalim at agad na sumibol sa walang katulad na talas. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Goyan. Kasunod ng mahinang pag-ungol, mabilis niyang binawi ang kanyang daliri. Gayunpaman, may bakas ng displeasure sa mukha niya sa oras na ito. Kabanata 647. Masasabi ni Fang Kenyun na natalo si Goyan sa pagkakataong ito. Siyempre, alam niya na kapantay niya ang lakas ni Goyan, at nasa level 9 agility din siya.
Ang dahilan kung bakit siya natalo sa pagkakataong ito ay hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan sa martial techniques o kasanayan. Hindi man lang umatake si Goyan gamit ang Golden Tiger Whip sa kanyang likod. Hahaha. Goyan, kumbinsido ka ba? Sa pagtingin sa kanya, si Fang Kenyon ay tumawa ng malakas. Over. Nagulat din siya sa ginawa ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, kahit na hindi ginamit ni Goyan ang kanyang tunay na sandata, ang Golden Tiger Whip, ang finger technique na ipinakita ni Goyan ay hindi rin mahina. Tinawag itong Heavenly Star Finger, at nang isagawa ito, kasing lawak ito ng mga bituin. Ito ay isang high-grade body attunement technique, at napakahirap na linangin, at ang kapangyarihan nito ay hindi mahina. Noong nakaraan, umasa si Goyan sa diskarteng ito ng daliri upang puwersahang tusukin ang katawan ng level 8 agility expert gamit ang isang daliri. Gayunpaman, hindi nila alam na ang Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr ay isang martial technique ng Soul Attunement. Hindi man ito kumpleto, isa pa rin itong martial technique sa Mind Attunement level. Ito ay mas malakas kaysa sa Heavenly Star Finger. Humph. Hindi ko pa nagagamit ang Golden Tiger Whip. Galit na sabi ni Goyan, ngunit may bahid din ng pagsang-ayon sa kanyang tono. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi ginamit ni Zephyr ang kanyang buong lakas ngayon. Gayunpaman, upang mapaglabanan ang Heavenly Star Finger sa ika-6 na antas ng agility, sa antas na ito, ang isa ay maaaring ituring na isang pambihirang figure sa iba't ibang mga taluktok ng The Boundless Academy. Kahit na maaaring may ilang mga pagkukulang pa rin sa pagpasok sa Ancient Wastelands na ito, hindi na natin siya kailangang protektahan. Malinaw, sumang-ayon siya na maaaring pumasok si Zephyr sa Ancient Wastelands kasama nila. Terra, ang tigas ng ulo mo. Sabi ni Fang Kenyon. Alam na alam niya na kahit medyo mahina pa ang kaharian ni Zephyr, palagi niyang nararamdaman na hindi ganoon ka-simple ang taong sumipot sa Storm Formation. Junior Brother Kan, gusto kong imbitahan ka at tayo na pumasok sa Ancient Wastelands. How about your opinion? Napaisip sandali si Zephyr. Hindi siya gaanong nakagawa sa Supreme Peak kamakailan, kaya mas mabuting lumabas at tingnan. Sa makatuwid, walang pagtutol. Maya-maya ay sumugod silang tatlo sa iisang direksyon. Sa pagkakataong ito, hindi lamang tayong tatlo, kundi pati na rin ang ilang kapwa-disipulo. Hindi nagtagal, naglakbay na sila ng daan-daang milya at umalis sa The Boundless Academy. Matapos maglakbay ng halos kalahating araw, nakarating silang tatlo sa tuktok ng bundok. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Zephyr nang makita niya ang ilang tao na nakatayo sa tuktok ng bundok. Mukhang dumating na sila. Sa pagtingin sa grupong ito ng mga tao, walang pakialam na sabi ni Goyan. Oo. Tumanggo si Fang Kenyon at saka nagsimulang lumipad sa tuktok ng bundok. May kabuuang tatlo sa kanila, at bawat isa sa kanila ay may dalang malakas na aura. Sila rin ang pinakamagaling sa mga nagpasimula ng academy, at karamihan sa kanila ay nasa eldest senior brother level sa mga pick. Dahil pinatay ng buong academy ang natitirang mga eksperto ng kasamaan noong nakaraang pagkakataon, kilala sila ni Zephyr. Ang isa sa kanila ay sobrang matipuno, tulad ng isang walang katulad na demon god. Napakalinaw ng kanyang nakaumbok na kalamnan, na para bang inukit mula sa marmol. May mabangis na malahayop na aura sa kanyang gusot na buhok. Ang taong ito ay isang disipulo ng Beast Peak. Siya rin ang pinakamatandang senior brother na si Dudley Langstaff na may hawak na bone staff sa kanyang kamay. Sa labanang iyon, matinding nakipaglaban siya gamit ang sarili niyang lakas. Siya ay walang kapantay, nag-iwan ng magandang impresyon kay Zephyr. Kabanata 648. Ubo, hindi ko inaasahan na nandito rin si Junior Brother Kan. Ang isa naman, pagkatapos makita si Zephyr Kan, ay mabilis na umuubo, ngunit may malabong ngiti sa kanyang mga mata. Siya ang unang disipulo ng Spirit Time Peak, hari ng lason. Ang kanyang may sakit na hitsura at patuloy na pag-ubo ay talagang nag-aalala kay Zephyr. Gayunpaman, alam din niya na ang cultivation at combat capability ng King of Poison ay napakalakas, lalo na ang poison skill na ipinakita niya, na mas nakakamangha.
Tungkol naman sa huling tao. Medyo lampas ito sa inaasahan ni Zephyr. Siya ay may matalas na bladed na enerhiya na nakabitin na parang isang maliit na talon, na parang anumang oras ay maaaring sumabog. Sa likod niya, may isang malaki at mabigat na mahabang espada, na kitang-kita. Sa oras na ito, nagniningning ang mga mata ng lalaki, at nakatitig siya sa katawan ni Zephyr Khan na may masalimuot na ekspresyon. Ang lalaking ito ay si Bentley Son ng Featherpeak. Siya ay may pamagat na, sword-obsessed sa oras na ito, ang bladed energy sa kanyang katawan ay mas katakot-takot kaysa sa dati. May kahit isang mahinang essence dito. Halatang unti-unti na niyang narating ang dulo ng sword focus, ngunit hindi niya pa talaga naiintindihan. Ang relasyon sa pagitan ng Featherpeak at Supreme Peak ay hindi maganda, lalo na si Leonard Briggs, na kinasusuklaman ang Zephyr sa kaibuturan. Gayunpaman, walang masamang hangarin si Zephyr sa Bentley Son. Kahit na nagkaroon siya ng ilang alitan sa kanyang kapatid, pinahahalagahan ni Zephyr ang kanyang ugali. Bukod dito, masasabi ni Zephyr na ang lakas ng Bentley Son ay hindi mahina. Marahil ay naabot niya ang isang nakakatakot na antas. Maaari niyang labanan si Leonard Briggs ng Featherpeak, ngunit bihira siyang lumaban. Well, nandito na lahat. Let's talk about the rules. Para bang nakikita niyang medyo awkward ang relasyon ni Zephyr at Bentley Son, nagmamadaling pinagaan ni Fang Kenyon ang kapaligiran. Well, ahem. Hindi masamang sabihin sa akin ang rules in advance. Sa harap namin ay ang Ancient Wastelands, na naging isang masamang lugar na puno ng evil energy. I think you all know this. Kahit na mayroong isang kakilakilabot na evil energy doon, na hindi maganda para sa katawan ng isang martial artist, ang evil energy dito ay ang pinakamahina sa kalagitnaan ng buwan. Hanggat tayo ay maingat, walang magiging problema. Sa sinaunang wastelands, ang mga kayamanan, pinakamataas na kayamanan, at kahit ilang mga bihirang metal ay matatagpuan sa lahat ng dako. Ipinakilala ni Fang Kenyon ang mga pangkalahatang katangian ng Ancient Wastelands, na malinaw naman para maunawaan ng lahat. Susunod, kung ano ang Fang Kenyon Sold ay ang pangunahing punto. Mayroon kaming kabuuang 6 na tao ngayon. Naturally, magkakaroon ng ilang mga kayamanan na kailangan mo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga numero, ito ay malinaw na maaari kaming magkaroon ng ilang hindi mapagkakasundo na mga pagkakaiba. Kaya nga, ang mungkahi ko, kapag nagkalat tayo at nakuha natin ang mga kayamanan, sila ay mapapabilang sa kumuha. Ngunit kung tayo ay magtutulungan, makukuha natin sila ng mag-isa. Kami ay isang grupo, kaya hindi kami maaaring magkaroon ng sama ng loob at fairness. Matapos ipaliwanag ang kaibuturan ng bagay, muling tumingin si Fang Kenyon kay Zephyr at sa tatlo pa, halatang nakatingin sa kanilang focus. Wala akong pakialam. Tumanggo si Zephyr at sinabing. Hindi siya magiging dehado. Bagamat wala siya sa focus ng level 9 agility, kulang pa rin siya sa karanasan. Walang problema. Oo naman. Tumanggo rin ang iba bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, susulong tayo. Sa pagtingin sa kulay abong espasyo sa harapan nila, tumanggo si Fang Kenyon at sinabi. Sa kulay abong espasyo, isang masamang enerhiya ang patuloy na kumakalat. Doon pupunta ang 6 na tao ng grupo ni Zephyr ang Ancient Wastelands. Kabanata 649. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang palad ni Fang Kenyon. Isang barkong pandigma na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang palad. Pumunta ka. Sinabayan pa ng mahinang ungol. Biglang gumalaw ang kawalan. Sa sumunod na sandali, biglang lumawak ang barkong pandigma na kasing laki ng palad at hindi nagtagal ay nabuo ang hugis na 12-dosenang metro. Bapor na pandigma ba ito? Pagtingin sa void, nagulat si Zephyr. Noong nakaraan, noong siya ay lumahok sa mga labanan sa iba't ibang lungsod, minsang sumakay si Zephyr sa naturang barkong pandigma. Gayunpaman, ang nasa harap niya ay mas detalyado, at ang texture ng barko at maraming iba pang mga sigil ay mas malalim. Mukhang pinaghandaan mo ng husto. Talagang pinagpalit mo ito ng puntos. It takes more than 100,000 points to get it,
And you have to do a lot of the academy tasks to be qualified to exchange for it. Sabi din ni Guyan na may gulat na ekspresyon. Hihihi. Ngumiti si Fang Kenyon kay Zephyr at sa iba pa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya. Isang ang barkong pandigma sa academy namin. Inabot ako ng ilang taon para makaipon ng mga puntos para ipagpalit ito. Alam mo kung gaano kakomplikado ang gawain ng The Academy. Gayunpaman, sulit ito. Nakakamangha ka. Maging ang Bentley son ng Feather Peak ay hindi napigil ang kiligin sa katotohanang gumugol siya ng ilang taon sa gawain ng The Academy. Let's go. It's the middle of this month, at ang evil energy sa Ancient Wastelands ay naging mas mahina. Sa pamamagitan ng barkong pandigma, makakatipid tayo ng maraming oras at masisigurong makapasok tayo sa Ancient Wastelands sa pinaka-probinsyang estado. Oo, ito talaga. Tumigil sila sa pagsasalita ng kalokohan. Mabilis siyang sumakay sa barkong pandigma. Bagamat hindi kalakihan ang espasyo sa loob, sapat na ito para makasakay ng 10 tao. Kaya naman, umupo silang 6 sa loob ng hindi man lang masikip. Ito ay nangangailangan ng pagkonsumo ng isang inner elixir. Siyempre, kung mayroong espiritual na bato, ang epekto ay magiging mas mahusay. Sa kasamaang palad, ang isang eksperto sa espiritu lamang ang maaaring magpino ng mga espiritual na bato. Kahit na mayroong espiritual na bato, hindi ko magagamit ang mga ito. Sa control room ng barkong pandigma, naglabas si Fang Kenyon ng internal elixir na naglalabas ng malakas na aura at inilagay ito sa isang tiyak na posisyon. Pagkatapos, sa pag-activate ng tunay na enerhiya, ang barkong pandigma ay mabilis na humampos sa kalangitan, at isang tunog ng friction na nakakabasag ng lupa ay mabilis na lumitaw. Pagkatapos, lumitaw ang barkong pandigma ilang libong metro ang layo. Ang bilis ng barkong pandigma ay halos 3 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Ito ay gawa sa bihirang metal at may sinaunang 4 na sinaunang simbolo. Kahit isang level 9 agility expert ay hindi ito mababasag. Ngumiti si Fang Kenyon. Halatang nagustuhan niya ang barkong pandigma na ito. Talagang solid. Sinubukan ni Zephyr na hawakan ang metal sa paligid niya. Sa lamig, nagkaroon ng matinding katigasan. Kung nag-exert siya ng kaunting lakas, talagang may rebound force. Junior Brother Kan, ingatan mo muna ang iyong sarili at sikaping makapasok sa Ancient Wastelands sa iyong tuktok. Kung hindi, ang evil energy na nasa loob nito ay maaaring makaapekto sa iyo. Tumingin si Fang Kenyon kay Zephyr at sinabi. Sa oras na ito, si Bentley son at ang iba pa ay naka-crossleg na sa futon at tumigil sa pag-uusap. Malinaw, inaayos nila ang kanilang sarili. Okay. Umupo din si Zephyr sa futon, bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, at nahulog sa paglilinang. Boom! Ang barkong pandigma na ito ay napakabilis. Makalipas ang mga 15 minuto, ang barkong pandigma ay pumasok sa isang kulay abong mundo. Swoosh! Sa oras na ito, lahat ng nasa barkong pandigma ay sabay na nagmulat ng kanilang mga mata. Sa loob ng barkong pandigma, lumitaw ang mga kristal na screen na kasing taas ng isang lalaki, at kitang-kita ang lahat sa paligid nila. Kabanata 650. Bye-bye. Ang isang kakilakilabot na aura ay malakas na humahampas sa barkong pandigma, na gumagawa ng mga tunog ng kaluskos, na parang isang yelong-yelo ay nabasag sa bakal, na may mahinang malamig na layunin. Nakapasok na tayo sa destruction layer ng Ancient Wastelands. Nakatingin sa kulay abo ngunit halos totoong liwanag sa screen, sinabi ni Fang Kenyon sa mahinang boses. Napakakahanga-hangang mapangwasak na kapangyarihan. Ito ang pinakamahinang sandali ng Moon Evil Energy. Kung papasok tayo sa pinakamakapangyarihang sandali nito, natatakot ako na hindi natin ito maipasok ng normal. Sa pagtingin sa umaatake sa labas, ang grupo ng mga tao ay lihim na namangha. Gayunpaman, ang mga panlabas na pader ng barkong pandigma na ito ay napakalakas, matibay na higit sa karaniwan, kahit na ang mga tunog ay patuloy na tumutunog, walang kahit katiting na pagkasira. Hehe, kung ang maliit na evil energy na ito ay madaling masira ang aking barkong pandigma,
hindi ba sayang ang mga taon kong pagsusumikap sa mga gawain sa The Academy? Tumawa si Fang Kenyon at casual na sinabi. May pumunta pa ba dito? Sa sandaling ito, isang matalim na sinag ang kumislap. Pagkatapos, tulad ng isang matalas na banal na talam, pilit nitong pinunit ang nakapaligid na kulay abong evil energy at sumugod. Dahil ito ay masyadong mabilis, kasama ang problema sa anggulo, ang lahat ay nakakita lamang ng isang hindi mahahalata na figure. Ito ay kalagitnaan na ng taglagas. Naturally, medyo marami na ang nakarating sa Ancient Wastelands. Kung tutuusin, kahit na ang Ancient Wastelands na ito ay nagtataglay ng masamang aura, marami pa ring kayamanan. Sa partikular, ang ilang mga bihirang kayamanan ay matatagpuan, natural, sila ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sabi ni Goyan sabay tango. Gayunpaman, lihim na nagbabantay ang lahat. Sila ay isang grupo kung sila ay nahaharap sa isang kayamanan, ang iba ay maaaring hindi ito isipin. Sa sandaling lumitaw ang isang kayamanan, hindi may iwasang mag-away sila. Hindi lamang ang iba pang mga kaaway, kahit na ang mga tao sa isang grupo, kailangan nilang maging maingat sa isa't isa. Buksan. Mga 10 hininga. Isang malalim na dagandong ang pinakawalan ni Fang Kenyon. Pagkatapos, mabilis siyang gumawa ng selyo gamit ang 2 kamay, at ang buong barkong pandigma ay bumaril ng mga hanay ng matalim na liwanag. Pagkatapos, ang bilis nito ay tumaas. Boom! Isang napakatalim na enerhiya ang marahas na sumabog mula sa kulay abo na masamang aura sa kanilang harapan at bumuo ng isang malaking lagusan. Ang pasukan ng daanan na ito ay humigit kumulang 30 hanggang 50 metro ang taas, tulad ng isang pinto. Ang gitna ay kumikislap na may parang whirlpool na mga alon, at ang black hole ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Buzz! Sa sumunod na sandali, mabilis na pumasok sa daanan ang barkong pandigma. Pagkatapos, mabilis na nagbago ang paligid, ngunit ang evil energy sa paligid nito ay nagsimulang lumakas. Nakakagulat na barkong pandigma. Hindi ito isang bagay na kayang kontrolin ng isang ordinaryong tao. Kasabay ng mabilis na pagpasok ng barkong pandigma sa daanan, lumitaw din ang isang grupo ng mga tao hindi kalayuan sa barkong pandigma. Ang grupo ng mga tao ay mukhang 7 tao. Malakas ang kanilang mga aura, ngunit nagdadala sila ng isang mahusay na marahas na aura. Napaka-casual lang ng mga damit nila, pero may kakaibang aura sila, lalo na ang pagiging mamamatay tao, na nagpapakitang hindi sila mabuting tao. Hindi na kailangang sabihin, ang mga mata ng 7 taong ito ay kumikislap sa kabaliwan at kasakiman. Sa oras na ito, ang isa sa kanila ay nanunood ng barkong pandigma. Ang kasakiman sa kanyang mga mata ang pinakamalakas. Sa kanyang kamay, isang kakaibang punyal na parang ngipin ng lobo ang patuloy na umiikot na may katalinuhan sa kanyang palad. Maraming anino ng lobo ang lumitaw sa kanyang palad. Yes, not bad. It's a very good worship. Hindi natin mabibili ng pera. Dapat mga disciples ng The Academy ang mga yan. Sabi nga, kapag marami silang gagawing The Academy tasks sa The Academy, makakakuha sila ng barkong pandigma. Nakatayo sa gitna ng 7 tao, isang lalaking may pinakamarahas na momentum ang tumango bilang pagsang-ayon. Nakatayo siya roon, matangkad at malakas, at ang kanyang aura ay kasing bayulente ng tigre, ngunit para siyang nilalamon ng mga tao. Kung ordinaryong tao ang tatayo sa harapan niya, mabibigla siya sa kanyang aura. Boss, gusto mo bang gawin? Nakangiting tumingin sa malatigre na lalaking may hawak ng punyal. Kung mayroon tayong barkong pandigma na ito, maaari tayong kumilos. Bagamat malamang na ito ay isang disipulo ng The Academy, sino tayo? Kami ang 7 pagpatay ng dugo. Dahil kami ay nahilig dito, paano natin ito hahayaan? Suck. Sa barkong pandigma na ito, mas madali nating maaga ito sa hinaharap. Isang lalaking nakabalot sa mga tanikala ang nagsabi na may mabangis na ngiti, habang nagsasalita siya, patuloy na lumalabas ang kanyang dila sa kanyang mga labi, tila uhaw sa dugo. Tara na! Sumigaw ang malatigre na lalaki. Pagkatapos, sinuntok niya ang lugar kung saan nagtipon ang killing intent.
Tungkol sa suntok na ito, tumaas ang isang nakataas na kamaon na focus sa langit, at isang lumalamon na tigre ng dugo ang biglang sumugod palabas. Ikanaway nito ang mga kuko ng tigre at binasag ang isang hadlang, pagkatapos, nagsimulang bumuo ng isang malaking daanan.